Hello po mga ate, mga dude, mga ka-high vibes, bumabalik bago at mga cross-watchers. Bago po tayo magsimula, reminder lang po, tarot readings are guidance, hindi po absolute, wala po akong script, wala din po akong intentions na guluhin ang peace ninyo. I-trigger po kayo, kaya po sirain ang relationships ninyo. Please use your discernment and intuition po. Remember, hindi ka late, laging on time ang mensahe ng Divine Universe. Kahit kailan mo mapanood ang reading na ito, it's meant for you right now. Kung ready ka na, let's see ano ang mensahe sa'yo today. So, sa lahat po ng mga Scorpio, tingin po tayo ng tatlong importanteng mensahe. 3 cards. Okay. Universe, Angels, Spirit Guides. 3 cards po para sa ating mga Scorpio. Wow. So, ito po yung unang-una, cooperation to perfect, decisions about, resulting from the fairness shown by at may Libra. Hingi muna tayo ng tatlo. The drive for, the confronting of action. Thank you, spirits. Thank you po. By making the right connections, the idea in question, get your ideas going. Alright, so ika-clarify po natin yan, isa-isa. Dito po muna tayo sa unang-una, no? Ito pong cooperation to perfect, decisions, at fairness. Okay. Tama-tama po ito pong Libra sign na sa word na fairness ay energetically, ito po yung magbabago. Kung may mga sitwasyon na hindi, yung pakiramdam mo ay naloko ka or hindi naging patas sa'yo o hindi naging pantay, ano man ito, sitwasyon o desisyon, hindi naging tama para sa'yo, unfair. So, yun po yung mangyayari ngayong 2023. Ayan po yung timbangan. Yan, may scale dyan, Libra sign. So, ayan po ay napakagandang sign mula po sa universe, sa higher power, na magkakaroon po ng justice. Okay, King of Swords. So, may King of Swords po kayo dyan. Ito po yung clarification nito pong decisions. Napakaganda ng mensahe po sa inyo. Ganito po kayo magdesisyon. King or queen. So, kung ano po yung inyong gender. King, kung ikaw po ay male na nanonood ngayon. Queen, kung kayo po ay Queen of Swords, kung kayo po ay female. At kung ano po yung inyong energy, kung kayo pa, depende po sa gender, pati po yung sa mga LGBTQIA+, kung kayo po ay feminine, masculine. So, ayan po, king or queen. So, napakaganda ng mensahe po sa inyo na kayo po ay magkakaroon ng malinaw. Kasi ang swords ay clarity. Yung energy niya ay intellectual. So, kayo po ay, kung magdidesisyon ay mas higit po nagagamitin ang inyo pong intellectual, yung inyo pong isip, mind. So, kung sa puso o yung inyo pong heart chakra o emotion po ninyo, yung inyo pong intuition, kasama na rin po dyan. Pero mas lamang pa rin po yung knowledge, yung inyo pong wisdom, yung inyong crown chakra, yung inyo pong, kasi yung communication ay throat chakra, yung swords ay pwede rin po yan, may connection din sa throat chakra, yung inyo pong komunikasyon, napakaganda po. Yung decision po ninyo ay, ang pagbabasihan po ninyo ay hindi yung emosyon, hindi yung kung ano yung nararamdaman, kundi kung ano yung alam mong tama. Pwede rin po ito yung energy na by the book. Kung ano po yung rules ay rules, ganun po. Kung ano yung napag-aralan, kung ano yung merong may realistic at valid na impormasyon po
o detalye kung ano man po yan na kailangan po ninyong pagdesisyonan. Yan po, decisions. At maganda po dito sa energy ng King of Swords ay alam mo kung ano yung gagawin mo or mga plano mo ay malinaw at kumbaga mga ating dude yung mga plano po ninyo o yung larger goals po ninyo or tungkol po sa stability dahil ang energy po ng King ay more on stability at security po sa relationship, sa inyo pong education, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho po ninyo, trabaho, career, sa negosyo po ninyo. Kasi ang King po, sila po yung mga may sariling negosyo, may sariling kumpanya, mataas ang posisyon sa kumpanya, or kung ano man po yung trabaho ay yan po yung may mga matataas po na position o katungkulan o kung sa social media naman po, anumang social media platforms, sila po yung meron na talagang napatunayan sa social media. As in talagang sobrang dami na nilang followers, dami subscribers, marami na silang na-impluwensyahan. Kumbaga, talagang sobrang kilala at stable at sikat na po yung kanilang YouTube channel o kung ano man po yung social media platform na yun po nag-utilize nila para kumita at para din magawa nila yung kanilang soul's purpose o yung gusto po nilang gawin sa buhay o kung ano man po yun. Kasi yung mga katulad po nito na may sarili po na freelancer o self-employed o may sariling YouTube channel o ano man po yan, TikTok o IG, podcast, may sariling website, kung ano man po yung ginagawa or business, ay napakaganda po kasi hindi lang basta kumikita ng malaking pera kundi masaya dahil nagagawa rin po yung kung ano po yung kanilang purpose, yung gusto nilang gawin para makatulong din po sa mga tao, sa humanity. Meron pong masakit na lalamunan sa inyo kasi yung speaking of dito po sa may connection sa throat chakra, maaari pong may problema po sa lalamunan o thyroid, meron pong gano'n nahihirapan o sa pwede po ito po yung magbabago sa inyo. Yung inyo pong throat chakra ay blocked. Yung pong hindi nyo po masabi, hirapan kayo sa komunikasyon. Nahirapan kayo na masabi kung ano yung gusto po ninyo. Pati healthy boundaries ng hirap kasi hindi ka makahindi, hindi ka makatanggi, hindi mo masabi talaga. At nag-iingat ka sa mga sasabihin mo sa komunikasyon, sa pakikipag-usap. Nag-iingat ka sobra kasi nga ayaw mo ng kumbaga pagmulan nyo ng conflict. Pero kahit gaanong iwas, ito pa rin nagkaroon nga ng miscommunication po yan o hindi pagkakaunawaan. Yung sa mga iba't ibang klaseng komunikasyon po yan, text, tawag, o email, o ano man po yan, chat, ay nagkaroon po ng hindi magandang usapan. Ayan po, or batuhan po ng mga masasakit na salita or mga post sa social media. So, ayan po yung magbabago. Magiging talagang assertive ka. Sasabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin at iiwasan mo nang kausapin yung mga alam mong hindi deserve ng oras mo, ng energy mo na kausapin. Talagang iiwasan mo na yan. Hindi mo nakakausapin. Or puputulin mo na ang connection o yung komunikasyon sa kanila. Sa kanya or sa kanila. Okay, so 9 of Wands, reverse. Ayan. So, meron po ditong confronting, no? At na may connection din dito sa dito po sa unang card, no? Sa cooperation card at sa fairness na maaari nga pong may i-confront po kayo or kausapin ng diretso. Dito po sa reverse, may action ka na talagang gagawin. Maaari nga ito, may i-confront ka or kakausapin talaga, sisitahin o
patatahimikin, kumbaga patitigilin sa mga masasamang salita or masasamang kumbaga yung kinakalat na maling impormasyon tungkol sa'yo or gossip, kung ano man po yan. Kasi ito pong reverse na Nine of Wands ay maaari po talaga na may mga naninira po sa inyo, komunikasyon na maaring hindi mo alam, ay malalaman mo na ganito pala yung mga pinagsasabi tungkol sa iyo, or may mga email or mga comments sa social media na nalagpasan mo noon, na-overlook mo, ay makikita mo na may mga ganyan palang comment, may mga hindi, kumbaga may mga toxic pala na mga ganyang comment or mga ah, messages sa'yo na hindi maganda. So, yan po yung i-confront, o maaring ito po ay yung ganito pong Nine of Wands sa ilan, lalo na sa inyo pong trabaho o career, negosyo, na parang nawawalan na po kayo ng pag-asa. Ay babalik po yung inyong drive o yung inyo pong yung inspirasyon, yung gana po ninyo sa trabaho o sa inyo pong negosyo or sa creative projects po ninyo. Kasi ang ilan po sa inyo parang walang gana, walang kalatoy-latoy, parang nawawalan ng pag-asa na parang naisip mo na lang na ang hirap-hirap, magpalit na lang kaya ng trabaho, magpalit na lang ng negosyo, o kaya ay itigil na yung ginagawa, kung ano man po yung creative projects, kasi parang nakikita mo na naka-reverse kasi ito, yung energy ay parang walang motivation, or maaring sa ilan ay wala pong suporta sa mga taong inaasahan mo, na nag-expect ka talaga na sila yung susuporta sa'yo, sila yung unang-unang susuporta sa'yo, pero wala pong support system, nakabaligtad. Yung magbabago, makikita at mararamdaman mo talaga na magkakaroon talaga ng malaking pagbabago at maraming susuporta sa'yo, maraming makakapansin ng ginagawa mo, at ikaw mismo sa sarili mo may action, may mga magagawa ka pa, kaya lang, yun nga, maaring naunahan ng hiya, nag-aalanganin, o kaya ay kulang sa self-esteem o self-confidence, may mga salita na naapektuhan ka, may mga pangit na mga salita or mga sinasabi tungkol sa'yo na naapektuhan ka. Yan, mga komunikasyon na hindi, kung tutuusin ay hindi mo dapat dinamdam or hindi mo dapat dinala talaga ng ilang buwan o ng halos isang taon. Ang ilan po sa inyo nahirapan po sa mga ganyan na nalalaman mo na pinagchichismisan ka or kung ano yung mga sinasabi sa yung hindi maganda, gossip or paninira, na talagang dinala mo yung sa emosyon mo, yung sa sarili mo na, or lagi mo naiisip na ganito pala yung mga sinasabi tungkol sa'yo, kung ano man to na hindi maganda, ay may action ka ng talagang puputulin mo na yung mga ganyan. Hindi mo na pag-aaksaya ng panahon, hindi mo na intindihin, kahit magpatuloy sila sa mga sinasabi nilang hindi maganda tungkol sa'yo, ay hindi ka na magpapa-apekto at mas magfo-focus ka sa iyong larger goal, sa iyong trabaho, sa iyong career, sa negosyo. Mas magfo-focus ka dito na ibabalik mo yung iyong inner strength, yung disposition mo sa buhay, yung pagiging matatag mo, babalik yan. Yung power mo, yung authoritative power mo. Yan po yung mga na halos nawalan na po ng pag-asa, yung mga nawalan po katulad nitong reverse Nine of Wands na nawalan po ng trabaho, o kaya po konti lang po yung projects, yung mga ginagawa po ninyo, konti yung kliyente, yung mga, kumbaga, mga ating dun ang hirap. Ang daming naging problema o sa negosyo, ang dami pong naging conflicts talaga or problema. Okay, so dito po ay reverse King of Cups. So, puro king yung energy, no? Dito po, by making the right connections. Okay. So, ito po yung sinasabi ng spirits dito. Maaari nga po sa mga, unahin natin sa connection po ninyo, no? Sa love life o sa romantic life po ninyo. Maaring yung kapartner po ninyo, ano man po yung gender, no? Dito po sa king or queen, gawin natin king or queen. Depende po yan sa yung gender po ng inyong pong romantic partner. So, King of Cups or Queen of Cups, ito po yung sinasabi na hindi po naging magandang connection or hindi magandang relationship po. Walang fairness, kumbaga walang justice, hindi pantay, hindi po maganda yung relationship, or maaring hindi ka binigyan ng
hindi ka pinahalagahan. Okay. So, hindi naging pantay ang maaring, hindi siya naging pantay kung ang ilan po sa inyo ay meron po kayong kapartner na meron din pong isa pang kapartner. So, dalawa po kayo sa kanyang buhay at ang ilan po sa inyo ay iilan nilang po yung ganito pong sitwasyon na guys, hindi ito para sa nakararami. Pero may ganito po na parang hindi po naging pantay ang atensyon o yung pagmamahal sa inyo. Pero pareho naman po kayong hindi binibitawan, wala pong pinipili. Pareho pa rin po kayong tinuturing na partner, romantic partner. So, mahirap po yung ganitong sitwasyon. Ayan po yung magbabago ngayong 2023. Making the right connections or relationship o partnership po yan. Ngayon ay mapuputol. Ngayon 2023 ay titigilan or puputulin na po yung ganitong connection. Ang ilan naman po ay maaring meron po kayong romantic partner na may meron na pong kasi ganito pong king energy ay maaring king or queen. Okay? So, king or queen of cups. So, ito po ay maaring po na may romantic partner na or may family man, or meron na pong asawa or may ka-living partner, pero hindi pa rin po kayo hiwalay. At the same time, kayo pa rin po nito. So, ano man po yung gender. Kaya po, ang nangyayari dyan ay marirealize nyo po or itatama nyo na po. Tutuan nyo na po yung sarili nyo na mag-let go, na i-release na yung ganitong hindi magandang relationship or connection. So, ganun din po sa business partnership o sa trabaho po ninyo, making the right connections, yan po yung mangyayari. Yan po yung magkakaroon kayo ng mga tamang connections o may makikilala po kayo na mga talagang makakatulong po sa inyo na mag-improve ang inyo pong career, ang trabaho po ninyo, makakatulong po sila na kumita ka ng mas malaki or madagdagan pa po yung inyong resources, yung income po ninyo or additional po yan na pagkakakitaan, may makakatulong po sa inyo. Pwede rin pong Gemini, Libra, Aquarius o Aries, Sagittarius, Leo, at ito naman po ay Cancer, Scorpio po, kapwa po ninyo Scorpio or Pisces. So, pero mas lamang po dito yung Cancerian. So, or Cancer sign. Makakatulong po sa inyo na mabigyan kayo ng magandang idea, magandang business venture o ano man pong pandagdag po ng income po ninyo o pagkakitaan po ninyo, sideline, part-time jobs o mas magandang proyekto. Mas maganda po yung mga magiging connections o relationship po ninyo ngayon kumbaga, relationship sa mga katrabaho, colleague, co-workers, sa boss po ninyo. Mas maganda po yung connections. Sa family po ninyo, mas maganda rin po, lalo na kung meron po kayong naging issue o conflict po, problema, or samaan ng loob sa inyo pong father figure. Mas lamang po yung father figure, pero kung i-generalize po natin, mother or father figure po ito. Kasi king or queen of cups. So, kung nagkaroon po ng issue, yan po yung magiging maayos po ang connection po ninyo sa mother or father figure po ninyo, sa magulang, or sa nakakatandang kapatid po ninyo, no? O male or female. Or sa romantic partner po ninyo, male or female, o ano man po yung gender. So, yun po, napakaganda ng lahat po sa inyo, mas lamang po talaga yung mas magaganda pong connections. Tama, kasi right connections. Maganda po yung magiging relationship. Okay, romantic, sa business, sa pera, sa mga kaibigan. Maganda po yung mga connections na yan. At yung get your ideas going, napakaganda po nito mga ating dude, lalo na kung dahil nga naka-reverse po ang King of Cups sa Marin, sa ilan po sa inyo ay dahil nagkaroon po kayo ng problema emotionally, ay naapektuhan po yung inyo pong trabaho. Ano man po ito naging problema po ninyo emotionally, maaring nagkaroon po ng problema sa pamilya, hindi po nagkakaunawaan o nagtampuhan po o samaan ng loob sa inyo pong romantic partner, sa inyo pong kaibigan, sa inyo pong ka-close na kapitbahay, sa iyong classmates, sa lahat na po yan mga ating dude. Ano man yung naging problema emotionally, ay
yan po yung magbabago. Kaya siguro hindi ka masyadong makapag-focus sa iyong trabaho or sa inyo pong negosyo o creative projects. Hindi masyadong makafocus dahil nga sa meron kang dinadamdam, meron kang masamaan loob mo or hindi ka talaga makafocus dahil alam mo na meron kang may taong galit sa'yo or merong samaan ng loob. So, ano man po yan, get your ideas going. Talagang mas magiging creative ka. Marami kang mga ideas, marami kang malalaman, mga information o magagandang balita rin po yan. So, sa mga, yung mga naghihirapan po sa inyong trabaho ay maaari po magkaroon ng promotion po or madagdagan po yung inyong salary. Kung magre-resign ka ay maaring pakiusapan ka ng boss mo na kumbaga wag ka na muna mag-resign, dadagdagan yung salary mo or ililipat ka sa ibang department na mas maganda. So kung ano man po yan na mas magandang offer po yan. Ang ilan naman po, meron ka pong trabaho na matagal na ilang taon na at maaring huminto ka na sa ilan or iba na yung work mo, iba na yung ginagawa mo sa ngayon, pero kukontakin ka or magre-reach out sa iyo yung dati mong employer or yung dati mong boss, dito po yan or sa iba naman po ay sa ibang bansa. So, maaring kontakin ka pa rin, mag-reach out sa iyo yung employer mo o yung dati mong boss at pakiusapan ka kung gusto mo pa or interested ka pang bumalik ay meron pa ring position para sa iyo. At guys, pag King of Swords ay napakaganda po niyan. Yan po ay mataas na position at mas malaki pong sweldo. Thank you po mga ateng mga dude for spending time here. Always remember po mga fam, mga ateng, mga dude, mga ka-high vibes. Abundance comes in many forms, hindi lang pera lagi. Kaya kung hindi pa dumarating ang hinihintay mo, baka blessings in other forms muna ang binibigay sa'yo. Don't forget, kung gusto mong suportahan ang channel, subscribe ka na rin, like, share, and check out nyo na rin po mga Shopee affiliate links for tips and donations naman po. Click nyo po super thanks icon sa tabi po ng like, share sa ibaba ng video. Kung gusto nyo po ako ilibre ng coffee, click nyo na rin po coffee link ko po for tips and donations din po sa description and pinned comments. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Hanggang sa susunod po.